Kumusta mga kasaliksik? Alam nating lahat na ang mga flight attendants ay dapat maging maasikaso, kalmado at profesional sa kanilang trabaho. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may mga pagkakataon kung saan sila mismo ang naging sentro ng iskandalo? Mula sa isang crew member na walang takot na nanampal ng pasahero sa kalagitnaan ng biyahe hanggang sa isang stewardess na halos manakit ng isang ina at kanyang sanggol. Ito ang 10 pinaka-wild na flight attendant moments na nahuli sa kamera. Kaya kung handa ka na, simulan na natin! Number 10. Flight attendant sinampal. Minsan, ang tunay na turbulence ay hindi nasa himpapawid, kundi sa loob mismo ng eroplano. Sa isang Brussels Airlines flight, isang matinding sagutan sa pagitan ng isang pasahero at isang flight attendant ang nauwi sa isang nakakagulat na pisikal na komprontasyon. Ang pinag-ugatan? Hindi raw komportable ang biyenan ng pasahero sa kanyang upuan, kaya lumapit ito sa crew para magreklamo. Pero imbes na maayos na usapan, ang nakuha niya ay matinding tensyon. Nang sumali pa ang asawa ng lalaki sa sigalot, biglang lumala ang sitwasyon hanggang sa bumagsak ang isang malutong na sampal. Pero teka, hindi lang isang beses na nagkaroon ng pisikal na galawan. Ang babae sa pulang uniforme, isang supervisor ng flight, ang tila nawala ng pasensya sa mainit na argumento nang sabihin sa kanya ng pasahero na tumahimik ka na lang. Hindi ito nagpatinag at bumawi ng matinding sampal. Akala mo'y doon na matatapos? Hindi. Sa loob lang ng ilang segundo, gumanti ang lalaki at sinampal din ang flight attendant. Boom! Isang eksena na parang eksena sa pelikula ang nasaksihan ng mga pasahero, habang ang ibang crew ay nagmamadaling pumagitna para awatin ang bakbakan. At ang tanong ng lahat, sino ba talaga ang lumampas sa linya? Number 9. Flight attendant nananapak. Kapag nasa eroplano, normal lang na makaranas ng delay at konting abala. Pero sa isang Alaska Airlines flight mula Oakland papuntang Portland, hindi lang simpleng abala ang naganap. Isang matinding rambulan ang umusbong bago pa man makalipad ang eroplano. Ang dahilan? Isang lalaki ang biglang hinila ang buhok ng isang babae at ayaw pakawalan. Siyempre, hindi ito pinalampas ng isa sa mga flight attendants. At dito, nagsimula ang matinding bakbakan sa loob mismo ng cabin. Ang flight attendant, tila isang action star, agad na lumusob para pigilan ang lalaking may hawak sa buhok ng babae. Pero nang hindi ito bumitiw, nagdesisyon siyang ilabas ang kanyang panloob na fighter. Binugbog niya ng sunod-sunod na suntok ang pasahero sa dibdib at sa leeg. Boom, boom, boom! Natulala ang ibang pasahero habang ang babae ay mabilis na iniligtas ng crew. Ang eksena ay parang isang eksklusibong scene mula sa isang action movie. Pero sa tunay na buhay ito nangyari. Ang gulo ay nauwi sa pagkansela ng flight at ang lalaking agresibo nakatali na nang dumating ang mga pulis. Isang tanong ang naiwan sa isip ng mga nakasaksi. Dapat bang sanayin ang flight attendants sa self-defense para sa ganitong mga sitwasyon? Number 8. Nakaw sa himpapawid. Isang flight lang dapat ito papuntang San Jose, pero nauwi sa isang investigasyong kriminal. Ang isang pasahero na galing Reno ay napansin na nawawala ang kanyang iPad matapos ang kanyang biyahe. Sa una, akala niya ay simpleng kalimot lang. Baka naiwan sa eroplano o nahulog sa ilalim ng upuan, pero nang gamitin niya ang Find My iPad feature, laking gulat niya nang makita ang lokasyon ng kanyang gadget. Sa isang bahay, daang milya ang layo mula sa airport. At sino ang nakatira sa bahay na yon?
Walang iba kundi si Wendy Renaldi, isang flight attendant ng Horizon Airlines na nagkataong nakadestino sa parehong flight. Nang harapin siya ng pulisya, todo dinay pa siya pero kalaunan inamin din niya ang lahat. Ang nakakatawa, sinubukan pa niyang sabihin na nakalimutan lang niya itong isauli. Pero teka, kung totoo yon, bakit may personal reminder siya sa iPad na nakasulat mismo sa kanyang pangalan? Ayan na, caught in the act. Isang simpleng nakawa na sana'y hindi mabubunyag. Pero sa mundo ngayon na puno ng teknolohiya, hindi na madaling makatakas sa karma. Number 7, lihim na alak, bistado. Walang masama sa kaunting inuman pero kung nasa eroplano ka at ang iniinom mo ay palihim mong ipinasok, aba, ibang usapan na yan. Isang grupo ng mga babae sa isang United Airlines flight ang tila handang gawin ang mid-air party ng kanilang buhay. Pero bago pa man sila makapag-toast sa kanilang tagumpay, isang matapang na flight attendant ang bumasag sa kanilang plano. Sa isang viral na video, makikita ang grupo ng magkakaibigan na nagbubukas ng mga mini liquor bottles na dala nila mismo. Aakalain mong nasa isang house party sila sa halip na nasa isang Boeing 757. Pero isang bagay ang hindi nila naisip. Bawal ito sa FAA regulations. Habang nakangiti pa sila at akmang iinom na, isang mabilis na kilos mula sa isang flight attendant ang nagpabago sa lahat. Hold on, sabi nito, habang kinukuha isa-isa ang kanilang mga bote, kasama ang isang babae na tila sinusubukang ipuslit ang huling shot niya. Sa isang iglap, tapos na ang kanilang party. Ano kaya ang mas masakit para sa kanila? Ang nawalang alak o ang kahihiyan na napanood ng milyon-milyon sa social media? Number 6, lasenggong flight attendant. May mga flight attendant na sobrang dedicated sa trabaho at meron ding mga tila may sariling agenda. Isipin mo na lang, sumakay ka ng eroplano, ready na para sa isang maayos na biyahe pero bigla mong mapapansin na ang mismong flight attendant mo ay mukhang mas hilo pa sa mga pasahero. Ganyan ang nangyari sa isang United Express flight kung saan ang isang babaeng crew member ay hindi lang basta antukin. Lasing pala siya sa kalagitnaan ng duty. Si Julian March, 49 years old, ay hindi lang basta medyo lasing. Nang masuri siya, lumabas na ang kanyang blood alcohol level ay 5 times na mas mataas kaysa sa legal limit para sa mga flight attendants. Hindi lang siya nagsasalita ng slurred words, hindi rin siya halos makatayo ng maayos. At ang mas malala, dumating sa punto na kinailangang paupuin siya at isecure gamit ang seatbelt ng mga pasahero mismo. Pagkalapag ng eroplano, sinalubong na siya ng airport police. At dun na bumagsak ang buong katotohanan. Sinong mag-aakala na sa halip na magserbisyo, mas kailangan pang asikasuhin siya ng mga pasahero? Lesson learner. Hindi pwedeng makipag-inuman bago mag-duty, lalo na kung ikaw ang dapat mag-alaga sa kaligtasan ng lahat. Number 5, sinampal ng crew. Sa airport, madalas nating makita ang mga piloto at flight attendants na naka-uniform, mukhang kagalang-galang at laging composed. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na minsan may mga crew na hindi lang basta nag-aaway, nagsasapakan pa mismo sa harap ng mga pasahero? Oo, hindi lang pasahero ang nagkakaroon ng tensyon sa mga biyahe. Minsan pati mismong crew ay nag-aaway sa matinding level. Sa isang Republic Airways flight, isang 29-year-old na flight attendant ang literal na nawalan ng kontrol nang makita ang cellphone ng kanyang piloto. Anong nakita niya?
Walang nakakaalam pero sapat na ito para siya'y magalit at biglang sinampa ang kanyang kapwa crew member na isang 36-year-old na piloto. At anong ginawa ng piloto? Aba, hindi siya nagpatalo. Gumanti siya ng suntok. Isang mala-telenovela eksena ang nasaksihan ng lahat ng nasa paligid nila. At sa loob ng ilang segundo, naging instant boxing ring ang boarding gate. Dahil dito, agad nasibak ang piloto sa trabaho habang ang status ng flight attendant ay nananatiling misteryo. Ang tanong, may love triangle bang naganap o may matinding sikreto lang talaga ang natuklasan? Number 4, pasaherong naka-duct tape. Ang trabaho ng flight attendants ay siguraduhin ang kaligtasan at kaayusan ng biyahe. Pero paano kung ang isang pasahero ay maging sobrang gulo na ang tanging paraan lang para mapatahimik siya ay ang literal na itali siya sa upuan gamit ang duct tape? Hindi ito eksena sa pelikula. Totoong nangyari ito sa isang Frontier Airlines flight mula Philadelphia papuntang Miami kung saan isang pasaherong lasing ang nagwala sa kalagitnaan ng biyahe. Si Maxwell Wilkinson Berry, isang pasaherong mula Ohio, ay tila hindi makontrol ang sarili matapos makainom ng 3 alcoholic drinks. Una, natapon niya ang inumin sa sarili. Kaya't nagdesisyon siyang maglakad-lakad sa eroplano nang walang suot na pang-itaas. Topless siyang naglibot sa cabin. Pero hindi lang yan ang problema dahil bigla siyang nanghipo ng 2 flight attendants at nanuntok ng isa pa. Dahil dito, ang buong crew at ilang pasahero ay napilitang patumbahin siya sa upuan at gumamit ng duct tape para itali siya hanggang sa lumapag ang eroplano. Parang isang baliw na kontrabida sa pelikula, ang lalaki ay sumisigaw at nagpupumiglas habang ang iba namang pasahero ay tahimik na nanonood at nagre-record. Nang lumapag ang eroplano, agad siyang inaresto. Pero ang mas nakakatawa, sinuspindi pa ng airline ang flight attendants na tumulong sa pagdakip sa kanya. Nakalaunan ay binawi rin nila matapos ang matinding backlash online. Number 3, nagnakaw na United employee. Ang airport ay isa sa mga lugar kung saan dapat tayong pinaka-alerto sa ating mga gamit. Pero paano kung ang mismong airline employee ang nagnanakaw? Isang insidente sa Newark Liberty International Airport ang nag-iwan ng maraming pasahero na nag-aalalang baka hindi lang bagahe ang nawawala, kundi pati pera mismo mula sa kanilang bulsa. Isang 57-year-old na lalaki ang dumaan sa security screening sa Terminal C at tulad ng nakasanayan, inilagay niya ang kanyang wallet sa security tray. Pero nang matapos siyang dumaan sa scanner at kunin ang kanyang gamit, isang bagay ang nawala, ang kanyang $576. Nagulat siya at agad na naghanap ng sagot. Buti na lang may CCTV at dito nila nakita ang 52-year-old na empleyado ng United Airlines, si Joseph A. Bruno, na tahimik na kumupit ng pera mula sa wallet ng pasahero habang naglalakad palayo na parang walang nangyari. Pero hindi siya nakaligtas. Nahuli siya malapit sa Gate 84 kung saan siya mismo ay naaresto sa harap ng mga pasahero. Agad na kinuha ang airport ID niya at syempre, naibalik ang pera sa totoong may-ari. Pero ito ang tanong, ilang beses na kaya niyang nagawa ito bago siya tuluyang nabuking? Number 2, stewardess na pasaway. Minsan, ang mga flight attendants ang nagpapagaan ng biyahe dahil sa kanilang maasikasong serbisyo. Pero paano kung ang mismong crew member ang magdala ng iskandalo? Isang British Airways flight attendant ang tila nakalimutan na ang kanyang profesionalismo at nag-use ng isang video na hindi niya
inaasahang magiging viral at hindi sa magandang paraan. Sa video na una niyang ibinahagi sa Snapchat, makikita si Joanne Wickenden, isang flight attendant na tila hindi mapigilan ang kanyang pangmamaliit sa mga pasaherong Nigerian. Sa halip na gawin ang kanyang trabaho ng maayos, nilait-lait niya ang paraan ng pagsasalita ng mga pasahero, ginaya ang kanilang boses sa isang nakakatawang tono at nangakong papahirapan sila sa biyahe. Ang mas malala, suot pa niya ang kanyang uniform habang ginagawa ito. Sa loob ng ilang araw, nag-viral ang video at umabot sa British Airways Management na agad siyang sinibak sa trabaho. Sa huli, pilit niyang idinahilan na setup lang daw ito at may mga taong nag-leak ng video para sirain siya. Pero sino nga ba ang maniniwala sa ganoong palusot? Ang isang bagay na malinaw, hindi mo maaaring maliitin ang ibang tao at asahan mong makakalusot ka sa social media. Number 1. Digmaan sa eroplano. Kapag sinabing baby on board, inaasahan nating magiging maingat at maasikaso ang mga flight attendants. Pero hindi sa kasong ito, isang ina at kanyang sanggol ang nakaranas ng matinding trauma nang ang mismong cabin crew ang naging pasimuno ng tensyon sa isang viral na insidente. Habang sumasakay ang mga pasahero sa eroplano, makikita sa isang video ang isang flight attendant na bigla na lang hinablot ang stroller ng isang babae na halos tumama sa ulo ng kanyang baby. Nagulat ang ina at napaiyak sa shock habang ang mga nakasaksi ay nanlaki ang mata sa nakita nilang eksena. Ang mas nakakagulat, nang may isang lalaking pasahero ang nagtangkang pumagitna. Nagalit ang flight attendant at tila handang makipagbakbakan. Lumapit siya sa pasahero na parang isang wrestler na handang umatake at mukhang hindi siya aatras kung hindi siya pinigilan ng ibang crew. Sa harap ng ganitong klaseng eksena, hindi mo maiwasang itanong, sila ba talaga ang dapat na nangangalaga sa kaayusan ng biyahe o sila rin ang mismong dahilan ng gulo?